Ako po si Police Superintendent Herman Garbosa, City Director, Pasig City, Iloilo. Bakit sa dami ho ng mga profesyon na pinili ninyo maging pulis? Sapagkat gusto ko pong una na may pakita sa bayan, kapag makapaglingkod sa bayan, sa mga tao, gusto ko pong ipatupad ang batas na pinaiiral. Hindi naging madali ang maging isang pulis. Mahirap lang kami. Nagsikap ako na kung paano na sa mabuting paraan katapos ako ng aking pag-aaral. Nagtitinda ako ng hindi sa araw at nagtitinda po ako ng balot kung gabi. Napakahirap na maging working student. Kaya matagal ako nakagraduate dahil kapunti-unti lang yung subject na kinukuha ko. Kaya yung 4 years yun, naging 6 years yung pag-aaral ko. Punta ako sa bawat isa sa kanila, sa mga tricycle driver, kilalang-kilala nila ako dahil kung umaga, hindi lang doon ako sa opisina, lumalakad-lakad ako dito. Pinapakita ko sa kanila ang buhay Kristiyano na maging mabait at maging pantay ang pakikitungo sa kanila sa pagpairal ng batas, pantay at higit sa lahat, isang pamumuhay ng Kristiyano. Para maging epektibo ako sa aking nasakupan, ipinapakita ko sa kanila yung una, yung malinis, tapat na paglilingkod, hindi maging isang korap na pulis. Ito pa rin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Una-una ko pong sinasabi sa kanila, pagdating ko po sa isang lugar, ako po ay isang iglesia ni Cristo. Napakahalaga sa buhay ng isang pulis na ibuhay ang salita ng Diyos. Sapagkat napakadelikado yung buhay namin na pulis. Kung magresponde kami, magkaroon ng shootout, robbery shootout, hindi namin alam yung buhay namin. Kaya sinasabi sa mga pulis ko, bago magsimula, manalangin muna. What is important for us is the guidance and wisdom of our Almighty God. 11 years na po ako na chief of police at marami na po akong napuntahang mga dako o lugar. At chief of police po ako una sa Ibisan Capiz, Roa City, din Valderrama Antique, Lawaan Antique, Colasi Antique, Dao Antique, Balasan Iloilo, Concepcion Iloilo, Tigbawan Iloilo, Oton Iloilo, Santa Barbara Iloilo, din at present Pasig City. Tuwing ako'y madestino sa bawat bayan, una ko pong pinupuntahan ang gusaling sambahan. Ako po si kapatid na Herman Garbosa, organista po na nakatala dito sa lokal ng Pasig City, distrito ng Iloilo South. Bago po ako nagpulis ay mang-awit at organista na po ako. Hanggang sa ako'y pumasok sa pulis, organista at mang-awit pa rin ako. Sa loob ng iglesia, lalo na sa mga mang-awit, ay ipinatupad din po ang tamang disiplina. Nag-ensayo po ko ng pansarili sapagkat bilang organista, dapat mayroon kang sinatawag na mastery ng mga nota bago mo po ituturo sa mga awit. Kung saan po ako makapunta, tawag ng serbisyo ko bilang pulis ay organista po ako at tuloy-tuloy yung pag-ensayo ko. Pag naghingi ako sa mga tagapagturo, nadagdagan pa yung kakayahan ko. Ginusto ko pong maging mang-awit sapagkat
Gusto ko pong makasama sa mga nangunguna, sa mga pagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng pag-aawit. Bago tayong nota na ipamahagi sa atin, kaya kailangan mag-ensayo tayo kaagad. Sa soprano at saka sa alto, magkaroon din tayo ng extra practice. Yung tamang tiyempo, umawit ng masigla, malakas. Sige mga kapatid, doon tayo sa base mga kapatid ha. Ay iyong bigyan, o ikaw ay magbagong buhay. Sige, tayo natin. Ehemplo sa aking mga pulis na ako isang mang-awit at organista. Hindi lang yon dahil nakita nila sa akin yung tama at wastong values at tamang pagpatupad ng batas. Lahat sila ay inischedule ko at inaakay sa tuwing mga pagsamba at mga pamahayag at sa gawain sa loob ng iglesia. Marami na po akong inaanyayahan at ngayon naging kaanin na sa Iglesia ni Cristo. Yung mga kasama ko sa pulis, si PO1 na Lorenzo Selva sa Antique, Romero Villasor, at saka yung kasama ko rin Chief of Police na si Police Chief Inspector Rios, bago lang nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa siya sa mga pinakamabait na Chief of Police na unang nakilala ko dito sa Iloilo. Nasabi niyang, yun nga, na subukan mo lang makinig, hindi naman na pilitin niya, hindi. Subukan mo lang. Orderly ni sa loob habang may pagsamba. Doon ako nakita na mas mahigit pa nga ang disiplina na ipinatutupad kaysa sa amin sa PNP. Aral ng iglesia na ipinatutupad, nakabase lahat sa Biblia. Yun ang una kong pinag-aralan. Sabi ko nga sa mga kasama ko, kung gusto niyong mayroong kabuluhan, ang ginagawa niyo, bakit niyo subukan? Bakit hindi niyo subukan para magising din kayo kagaya ko? Ito po isang pinapasalamatan ko sa Diyos sapagkat napakasaya po ng aking pamilya. Sama-sama po kami sa pagtupad ng aming tungkulin. Sama-sama po kami pumunta sa sambahan. Ang aking asawa ay mga awit. Sama-sama po kami sa mga paglilingkod sa Diyos. Marami mang mga pagsubok at suliranin sa buhay, napakasimple lang na madaling masol. Yung anak kong lalaki, yung eldest, yun ang mang-aawit. Yung babae ko ay nagsasanay pa lang sa pagka-mang-aawit. Gusto ko rin kung anong mga naranasan ko sa buhay ko na kung paano ako tinulungan ng Diyos mula nung ako pagkabata hanggang ngayon, naging mang-aawit ako. Gusto ko rin na malasap din ang aking mga anak. Pag familiar kami, palagi kong sinasabi sa kanila na yung sa kabila ng busy ko sa trabaho, sa serbisyo ko bilang pulis, ay binibigyan ko rin sila ng panahon. May panahon ako sa pamilya ko, panahon sa kanila na sana ay sa paglaki nila, marunong din sila mag-budget ng kanilang oras sa pamilya, oras sa trabaho, at higit sa lahat, oras sa paglilingkod sa Diyos. Sa tuwing pagsamba, sa mga pagtugtog at pag-awit, hindi ko po maipaliwanag kung gaano kasarap, kaligaya ko, sapagkat yun lamang ang pagsamba at pagtupad ko. Sa panahon na yun, nalimutan ko lahat yung mga suliranin, mga pagsubok sa buhay, at mga lahat na mga nadaranan ko sa buhay. Tungkulin ko mga awit at organista ay mahal ko pa ito sobra sa aking buhay. Sapagkat nung bata pa ko, hanggang sa ngayon, ito po ang nagbibigay lakas sa akin. At kung nagtagumpay man ako ngayon sa profesyon ko ito, ay dahil sa tulong ng Diyos, dahil sa aking pagkamang-awit at organista. Saan man po ako makarating, ay patuloy po ako sa pagtupad ng aking tungkuling mga awit at organista, sapagkat ako po ay sumasampalatayang lubos na dito po ang aking kaligtasan sa aking tungkulin. At ito po ang kahayagan
ng aking pag-ibig sa Diyos higit kanino man.